Hello guys, syempre nandito na naman tayo at good morning muna dyan, good afternoon dito. Ito pag-usapan naman natin, no? Alam kong napanood yun na itong interview kay Trojan Horse Toby. So ayan, so kitang-kita na lumabas na ang tunay na kulay nitong si Toby. Bagamat matagal na nating alam na kaya nga natin tinawag itong si Trojan Horse, di ba? Alam naman natin na didilis siya. Pero eto, garapalan na ang pagiging kanyang didilis, no? Pero magtataka ka. Bagamat siya ay didilis, bakit ayaw niyang tawaging siya ay DDS? Hindi ba kayo nagtataka? Oy, mga didilis, ayaw nila magpatawag na DDS, oh? Ito, si Trojan Horse, ano pala ito? Tikiyot, di ba? Ayaw din magpatawag, maging si Rowena Buangson. Ayaw nilang sila ay tawaging DDS. What the heck? Anyari, bakit? Kasi nga, malamang, kasi ikinahihiya nila kayo. Pero wag kayo papayag, isipin mo, pumapabor sila kay Inday Sayad at talaga pinaglalaban nila si Inday Sayad pero ayaw nila kayong kasama. Bakit ko nasabing ayaw nila kayong kasama? Kasi ayaw nila matawag na DDS. O di ba kahit ka didilis, ayaw din nila. Lalo na itong si Toby Trojan Horse. Pero guys si Toby Trojan Horse gumagawa na naman ng chismis, mga ka-BBM ko. Ito, maliwanag ha. So si Trojan Horse ay isa na ito sa talagang maliwanag na gagamitin, no? Sabi nga ng ating puting kabayo, yung kanilang objective ngayon ay gibain ang Kongreso. So pangitan-pangitan na. Doon nga sa last committee hearing ng Committee on Justice, ang pinadala nila ron si Marco Beta Jr. Kaya lang super bobo. Super bobo, super tanga pa. What the heck? 'Di ba? Kumbaga matatawa ka nila sa kabubuan ng hinayupak na yun, no? So yun ang pinadala, kaya lawa effect. Diba? Hindi na rin umatid si Suntae, diba? Kasi nga, effect rin, bobo rin. Ngayon, sa labas naman ng hearing na yon, andyan na nga po si Trojan Horse. At siya na ang babanat unti-unti. Isabay mo pa dyan, asahan mo si Erice. So, yung mga yan, at ang ilan pa na mga kasama siguro sa payroll ng 1.2 billion ni Pulong na ipinamahagi. So, tingnan natin, ha? Tingnan natin yung mga darating na araw. Pero si Trojan Horse ay maliwanag na. Gumagawa na naman ng mga naratibo at nananakot sa mga congressman. Isipin mong, paano niya na i-connect? Ang galing, di ba? Isipin mong i-connect ni Trojan Horse ang flood control dito sa pagboto raw ng impeachment. Yung impeachment daw ay may kinalaman sa flood control. What the heck? Wala, hindi pa pumuputok yung yan. Hindi pa pumuputok yung flood control. Yung impeachment, nandyan na Di ba? Kaya lang, dumaan na sa Supreme Court at pinatulog lang ni Quick Belt sa pamamagitan ng forthwith. Sa pagbibigay ng ibang ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Ngayon, ito na ang naratibo ni Trojan Horse. So, pilit niyang kinukonek ang impeachment sa dito sa flood control. So yan ang kanilang bagong narrative upang sabihin politika para maitago o wag nang mabusisi pa ang flood control. Lagi natin tatandaan, mga ka-BBM ko, magkahiwalay na issue yan, ha? Ang flood control at ang impeachment ni Sayad, no? Bagamat parehas dapat dyan ay may accountability, pero magkaiba siya. Okay? So, ang galing. Pwede ba mga didilis, Inday Sayad, hanap naman kayo ng magaling-galing. Wala, puro recycle na itong mga to Tapos malamang niya, maglalabas na naman kayo ng recycle na issue. What the heck? So, yun lang. Mabanat na naman to si Trojan Horse. What the heck? Sa mga bobong didilis yan, ang tatay nyo ay karton, ang tatay nyo ay preso. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!